Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagdeklara sa kanyang press conference kahapon sa mga taga Davao, mga media ng Davao, na siya po ay tatakbo bilang mayor ng Davao City. Kaugnay po niyan, marami rin siyang binanatan. At katulad ni Pangulong Marcos na tinawag niyang President Ayuda, pina-abolish niya na rin ang NBI at police. Kongreso na lang daw ang mag-imbestiga. At syempre, nangako ulit siya ng panibagong war on drugs. Pag nahalal na mayor ng Davao. Si Garma din, na may sinagot niya rin yung issue kay Garma. At muli niya po sa mga nalilito, no? Nilinaw po ni Tatay Digong na bagamat si Marcoleta ay hindi PDP, ay sinusuportahan niya dahil magaling, mahusay, prinsipyado, etc. etc. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nakakatuwa po katulad na nasabi, no? Opo, tulog na tulog ako, nakatulog po ako ng mahimbing. Bawing-bawi po ako sa tulog ngayon kasi ang aga natin nagsimula kagapon. Nakatulog ako ng maaga talaga habang nakikinig kay Tatay Digong. Yung mga Bisaya na po pinag-uusapan, hinila na ako ng antok. Pero nagising nga ako, nagbibisaya-bisaya. Hindi ko na talaga maunawaan. Pero yung gist ng mga pinagsabi, una, no, nakakamiss po. Alam niyo, nakakamiss po si Tatay Digong, yung talk to the people niya, no? Yung talagang no holds barred, natawanan lang, no? Nakakamiss. Yung mga tanong na kahit na ano, sasagutin ni Tatay Digong. Nakakamiss po yun, yung mga pag-ata-atake niya, no? Kaya lang, medyo mellow na lang siya ngayon. Okay, pinaliwanag naman niya, talaga naman pong mananalo si Tatay Digong sa senador kung gusto. Ang problema, sabi niya nga, no? Papatayin niyo na ako. Kasi mahirap po talagang tumakbo ng senador kasi nga, yung travel, yung kinakailangan mong umikot. Kung po pwede ka lang manalo na hindi umiikot, bakit hindi, di ba? Kaso hindi po yan yung estilo nila, eh. Mga ano po yan, eh. Kumbaga mga OG, no? Kumbaga mga talagang ang kampanya nila, yung kamay-kamay, yung nakikita ng tao, yung nag-i-speech diyan po sa mga entablado. Doon po sila nakakakuha ng enerhiya, no? Sa mga ganun pong estilo ng pangangampanya. Kaya very tasking na po sa kanya yung mga kampanya. Mananalo si Tatay Digong, talagang bilang senador, pero talagang ganun, no? I-give up mo dahil meron na siyang mga physical, meron ng balakid na physical, no? Hindi na po kaya ng kanyang katawang lupa. Kung gusto niyo mag-collapse, sige. Kaya bigay na natin sa kanya kasi ayaw man nating maging biyaya lang siya ng Davao City. Gusto natin siya na magpatuloy bilang biyaya para sa Pilipinas. Hindi na po talaga kaya, no? Pangkape sa umaga, Buds. Thank you very much kay OFW Hero na nagbigay ng 199. Kaya marami po ako hindi naintindihan. Hintayin ko na lang tong mga translator natin, katulad ni Inday Bidak at saka ni Ram, na bahala na sila magpaliwanag sa akin, lalo na yung mga Bisaya na bandang huli, yung nag-part 2, yung natigil, tapos may part 2. Purong Bisaya yung mga pinag-usapan doon, no? Nakakatawa po kasi, alam nyo na, biglang namoblema tong si Migs Nograles, no? Kasi nga naman, kung mukhang bubuhusan dapat ng pondo yung Davao City. Kung ang kalaban niya si Baste. Yun yung pinoproblema rin natin na mukhang mapupwersa si Baste na mag-mayor. Dahil pag umalis siya pag tumakbo siyang senador, baka samantalahin ng mga Nograles. Di ba? Kung patatakbuhin lang nila yung mga konsehal nila ngayon. Ngayong si Tatay Digong ang mananalo. Siyempre, sabi nga ni Tatay Digong, mananalo naman siya. Sabi niya nga, hindi niya nga kinakailangan ng mga marami pang yung kompleto pa dahil mukhang ganun yung pag-iisip ni Tatay Digong, no? Mas konti na lang, hindi na bumuo na may slate. Kasi nga financially problemado, no, di ba? Yan po ang problema kahit po sa senador, no? Talagang kakayod po ng kayod talaga tong mga senador natin, lalo na kung sa survey pagbabatayan 10 sa 12 ay panay po mga senador ni Marcos. Pero malakas po ang dating nitong mga bagong yung mga bagong mukha sa Senado katulad ni Marcoleta, itong si Ipe. Sila po nagpasikat kay Ipe. Pinasisikat ng mga kalaban si Ipe sa pamamagitan. Katulad din po ng
pagtutol nila kay Inday Sara, ganyan din po ginagawa nila kay Epe ngayon. Swerte si Epe, biruin mo, napopromote siya ng walang humpay. Habang binabanatan siya, lalo po natin dapat, alam niyo po, no, isa lang po ang ating, gusto nila ipahiya eh. Bubuhusan nila ng budget yung mga Nograles para mapahiya. Nakakahiya po kasi yun, yung natalo ka mismo sa Davao. Pwede po nilang gawing puhunan yan sa hanggang 2028 na Davao nga, hindi nyo na ipanalo eh. Davao nga, wala nang tiwala sa inyo. Hindi po ba? Pero kung si Tatay Digong, kahit na ano po sigurong gawing magbale-balentong at mamudmud ng mga pera dyan. No? Okay. Talagang, alam mo, Brad, wag mo naman bastusin yung Tatay Digong na kung makatanda ka pa. Hindi ko gusto hilit siya ng ano mo eh. Kung close tayo, close ka namin, close ka ni Tatay Digong, okay lang sabihin mo yan. Pero hindi ka naman namin kilala, sasabihin mo na matanda. Di ba? Kahit makampi ka pa kay Tatay Digong, hindi ka namin kilala, Brad. Huwag ka magsasalita ng mga ganyan. Okay. Kakapital nila sa propaganda yan pagdating ng 2020. Sabihin nila, hindi nyo nga yung Davao nga, wala nang tiwala sa inyo. Tatakbo pa kayo sa buong Pilipinas. Kaya tama po yan. Ako, sa tingin ko, wag po tayo maging sakin. No? Okay na po yan si Tatay Digong. Pero sana, may tumakbo pang Duterte sa Senado. Kasi, kinakailangan nating maraming maipasok eh. Yan, tatsagain talaga natin yan. Okay, ito po, yung isa po, si Marcoleta, natutuwa tayo kasi ang daming kumu-question, no? Ang daming kumu-question, bakit mo ba inuunahan si Tatay Digong Badong? Hindi pa nga nagdedeklara ng sinusuportahan niya eh. Susuportahan mo kagad. Di ba, ganyan yung mga naririnig ko eh, na minsan nagdududa rin ako, bakit nga pala inuunahan ko si Tatay Digong? Paano nga pala kung hindi endorse si Marcoleta, di ba? Pero hindi, sabi ko, putya, sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, imposibleng hindi niyan. Kung sila Tolentino nga eh, di ba? Inendorso eh. Ito pa si Marcoleta. Kaya tama po tayo na magiging i-endorse po ni Tatay Digong itong si Marcoleta. Kaya okay na po yan. So far, meron po tayong tatlong nagpasa ng COC. May isang nagpahayag. PDP po kasi, kaya matik na to, no? Si Attorney Jimmy Bundok. Ika-apat po na PDP na nagpahayag po na tatakbo. At saka si Marcoleta. Hindi po, purpose kasi. Si Tatay Digong kasi hindi naman po siya magdedeklara ng mga susuportahan niya. Yung nangyari po, press con niya po yun. Kung ano po tinanong. Ang alam kong tinanong si Marcoleta at saka si Ong. Bisaya, hindi ko masyado maintindihan eh. Si Ong yata, no? Hindi ko makuha yung ano na yun. Pero tsaka ko kay Marcoleta kasi inulit-ulit niya na iboto natin si Marcoleta. Hindi ko alam kung si Ong yung isang tinanong na ano ko na eh. Kaya hindi po siya nag-press con para mag-ideklara yung mga susuportahan. Hindi po. Tinanong lang po. Tinatanong po siya. Sinasagot niya lang yung tanong. Hindi po siya ano. Yung nalaman niya na may cancer. Di ba? Unahin mo. Ewan ko Bisaya pero sa tingin ko hindi niya, wala siya nabanggit na suportahan dahil nga, di ba yan yung sinasabi ko rin dito? Kung pagaling muna, tsaka na, yun. Kasi hindi ko naintindihan dahil Bisaya pero hindi niya sinabi na suportahan eh. Kuya yung kay Attorney Vic, yung tinaas ng PDP na si Sir Jan Ebasco. Wag po. Wala po kasi nagtanong kay Attorney Vic. Wala po nagtanong, kaya hindi po niya nasagot. Pero naniniwala rin ako na si Vic Rodriguez ay isa po sa magiging lineup ng PDP o guest candidate ng PDP. Ang sabi po is magpagaling daw si Doc Will. Yan po ha. So hindi po talaga siya formal na. May nagtanong lang po. Tinanong po si Marcoleta, tinanong din si Doc Willie Ong. Malinaw po yan ha. So yung iba po baka sabihin, hindi naman po wala naman po nagtanong ng sino pa yung ibang endorso niya. Wala pong ganun. Okay. So, punta na po tayo rito. May mga katanungan din po. Maganda po yan, no? Ito po, alam nyo, kaya nga pinoproblema nila masyado na si Tatay Digong, may mga, yung usapin po ng mga drug lord, di ba? Sabi ko nga, paulit-ulit naman si Tatay Digong. Ano pa bang gusto nyo? I-expose si Tatay Digong na
Nilihim niya ba? Ngayon po, tumatakbo na mayor. Ano naman sinasabi ni Tatay Digong? Magsilayas na kayo rito, yung mga nag-ano ng droga. Kasi papatayin ko kayo. Takantaka ko rito sa mga congressman natin. Gusto nilang pasamain si Tatay Digong doon sa ginawa niya na kaya yun ang bura-bura. Gusto nilang pasamain si Tatay Digong doon sa ginawa niya na very popular siya. Di po ba kaya po siya popular dahil nag-conduct siya ng war on drugs eh. Kaya wala pong ano eh. Wala po yung si Tatay Digong, wala po siya yung nililihim na sinagot niya 'yan, 'di ba? Yung sa Pogo, wala siyang alam sa Pogo. Kaya yung pag-uugnay niya sa Pogo, malayo talaga. Pero sa war on drugs, hindi po niya tinatanggi. Yun yung problema niya. Hindi naman niya tinatanggi. Parang dinidiin niyo siya. Dinidiin niyo si Tatay Digong sa hindi naman niya nakikitang kasalanan. 'Di ba? Yung sinasabi niya, inaharap naman niya. Willing nga siyang pumunta ron sa Kongreso eh. Kaya lang, willing din ba kayong mamura? Anong gagawin niyo pag sinagot kayo ng pabalang? Iko-contempt niyo. Iko-contempt niyo ba si Tatay Digong pag pinabalang-balang kayo? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman